bawat Pilipino. Alam ko, The long wait for galing former sa akin. Congressman Zaldico is over. Sabay sa kaarawan ni dating House Speaker Martin Romualdez, may mga pasabog si Ko kaugnay sa kanyang pagkakadawit sa flood control scandal. Sabay din ang paglabas ng video habang dinidinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Ang unang bahagi ng video ay inilabas sa Viber ng staff ni Ko na patuloy na nag-uupisina sa Ako Bicol Party List sa Kamara. Sa kanyang halos 6 na minutong video, pinasimulan ni Ko ang kanyang pagbubunyag sa di umano'y dahilan ng eskandalo ay ang simpleng pagsunod niya sa utos. Gate ni Ko, ginagamit ng Marcos Jr. administration ang lahat ng resources ng bansa para siya'y patahimikin. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Batid daw ni Ko na galit ang taong bayan sa kanya at sa mga walang sagot na bintang na katiwalian laban sa kanya. Matagal raw siyang hindi nagsalita dahil sa direktang utos sa kanyang huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. July 19, 2025 nang umalis ng bansa si Ko para sa isang medical check-up sa Estados Unidos. Nagplano siyang bumalik pagkatapos ng SONA. Pero ayon kay Ko, habang papauwi na siya ng bansa, tinawagan siya ni Romualdez at sinabing stay out of the country. Sabi niya ni Romualdez, instructions daw ito ni PBBM. Sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Nagsimula raw ang kwento ng kontrobersyal na budget insertion noong tawagan ni DBM Secretary Mina Pangandaman si Ko papasimula pa lang ang BICAM process noong 2024. Mismong si Secretary Pangandaman daw ang nagsabing nais ng Pangulo na magsingit ng 100 bilyong piso ang halaga ng proyekto sa BICAM. At para makumpirma kung totoo ang utos ng Pangulo, inatasan ni Pangandaman si Ko na tanungin si Yusek Adrian Bersamin ukol dito. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Paglalahad pa ni Ko sa Aguado Building sa harap ng Gate 4 ng Malacanang nakipag-meeting siya kasama sina Pangandaman, Bersamin, Romualdez at Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Pagkatapos daw ng ilang araw, ipinaalam ni Ko kina Pangandaman, Bersamin, Romualdez at Cadiz na kung maaari ay 50 bilyong piso na lang ang ipasok sa program funds dahil sosobra daw ang pondo ng DPWH laban sa DepEd. Ang balanse namang 50 billion pesos ay nais ilagay sa unprogrammed funds para sa 2025 budget dahil tanggapan din naman ng Pangulo ang maglalabas ng lahat ng unprogrammed funds. Pero may mensahe daw ang Pangulo kay Ko. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Dahil dito, laking pagtataka raw ni Ko kung bakit tila hindi alam ni PBBM ang nasabing budget kayong anuman ang idinagdag o ibinawas sa mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno ay aprobado ng Pangulo. Kung kailan ilalabas ang Part 2